palagi kung saan tayo naroon. Gusto natin sa buhay natin, hallelujah, na nandyan may pira tayo. Pero ang hindi alam ni Lot, mga kapatid, pagdating ng panahon, mayroon palang tao sa amin. Palagpagan natin ang Panginoon, mga kapatid, hallelujah. Ang hindi alam pala mga kapatid, hallelujah, ni Lot, na pagdating ng panahon, mga kapatid, may kapahamakan na dating sa kanya, mga kapatid. Na pagdating ng panahon, mga kapatid, ito may mangyayari sa kanya na ang lahat ng kayamanan niya, mga kapatid, babalik sa alikabok. So, ibig sabihin, mga kapatid, isang aral na sa mananampalataya, kahit anuman ang tinatangkilik mo sa buhay mo, hallelujah, kung di mo palagahan, at kung wala si Kristo sa buhay mo, it's not. Palagpagan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Dito nga, sabi ko nga, kung gusto mong pagpalain, mga kapatid, kasi yung iba minsan, mga kapatid, hallelujah, para lang pagpalain, overtime ako ng Sunday. Overtime. Pasok ako ng Sunday, trabaho ako ng Sunday, para kumita ako. Hallelujah. Pero pagpapala, mga kapatid, hindi yung nakikita sa trabaho ng mga kapatid. Hallelujah. Sabi ko nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. Wala kang alam. Basta unahin mo lang ang gawain mo. Hallelujah. Hallelujah. Dito nga, mga kapatid, sa Isaiah 58, mga kapatid, may babasahin lang ako, mga kapatid. Hallelujah. Sa Isaiah 58:13, mga kapatid, ang sabi niya dito, mga kapatid, hallelujah, kung iyong iuurong ay iyong paa sa Sabat sa paggawa ng iyong kalayawan sa aking banal na karawan, at iyong tawagin ang Sabat na kaluguran, at ang banal ng Panginoon na barangal ay iyong parangalan, na hindi ka lalakad sa iyong mga sariling lakad na hinahanap ng iyong sariling kalayawan, ni magsasalita ng iyong mga sariling salita. Pinakita dito, mga kapatid, hallelujah, na sa bawat paglilikod mo, mga kapatid, hallelujah, pag ikaw naglilikod, mga kapatid, hindi mo talaga pwede gamitin ang para sa Panginoon. Kung gusto mo magpalain, hallelujah, unahin talaga ang Diyos. Hallelujah. Palapagan natin ang Panginoon, mga kapatid, hallelujah. Dito, mga kapatid, sa 11 po, mga kapatid, balik tayo, hallelujah. Kaya pinili ni Lot sa kanya ang buong kapatagan ng Jordan, at si Lot ay naglakbay sa silanganan, at sila'y kapwa naghiwalay. Tumahan si Abraham sa lupain ng Kanaan, at si Lot ay tumahan sa mga bayan ng kapatagan, at inilipat ang kanyang tulda hanggang sa Sodoma at Gomora. At ang mga tao nga sa Sodoma ay masasama at mga makasalanan sa harapan. So dito, mga kapatid, kung kumpansinin natin, mga kapatid, yung pinili ni Lot, mga kapatid, na nandun yung kayamanan, mga kapatid, nandun din pala kasama. Pinagkita dito, mga kapatid, hallelujah, na sa buhay ni Lot, mga kapatid, isa siya, mayaman na siya, mga kapatid, hallelujah, isa siya tanyag na tao, mga kapatid, pero nakapaligid naman sa kanya, mga kapatid, puro masama. Kaya nga sabi ni Abraham, di ba? Hallelujah. Yung church na yan, hallelujah, magulo yan. Sabi ng Panginoon, Abraham, umalis ka dyan. Nalala ko tuloy, mga kapatid, hallelujah. Ayan na naman tayo, balik naman tayo. Ganun talaga hallelujah. Ang sabi nila ano daw tayo? Pero hindi, mga kapatid. Sinabi na ng Biblia, mga kapatid, umalis ka na dyan, Abraham, ano yan? Ikaw ugla dyan, lalo-lalo. Sinabi na ni Abraham, hallelujah. Kaya sabi ko nga, minsan, mga kapatid, hindi ako nagduda, mga kapatid, na pumunta rito. Minsan, hindi ako nag-alanganin na pumunta rito. Bakit? Di gusto mo pagpalain ng Diyos Kayo ba, mga kapatid? Hallelujah. Masasabi niyo bang pinagpala kayo kung magulo ang buhay niyo? Masasabi niyo bang pinagpala kayo kung sa bahay lagi kayo nag-aaway? Aba, isa lang masasabi ko dyan, mga kapatid, kung lagi kayo mag-aaway, dapat may isang pagpakumbaba. Ang tao hindi nag-aaway kung may nagpakumbaba. Ang pamilya hindi nag-aaway kung may nagpakumbaba. Ang simbahan hindi nag-aaway kung pantay-pantay kayo. Ang simbahan hindi nag-aaway-away kung pariyo kayo anak ng Diyos. Tandaan mo mga kapatid. Kaya sabi ko nga,
Sabi nila, 2 years lang daw. Sino sila? 3 years na nga eh. Lumagpas na nga eh. Ay, sabi mo, hindi ko maniwala dun. Pagka naglingkod ka sa Diyos, saan ka man naruroon, tandaan mga kapatid. Kahit sabi nga ng Diyos, kahit mag-isa ka lang na sa kwarto mo, hallelujah. Pag naglingkod ka sa Diyos, pagpalain ka. Amen. Kaya, ano pa kaya tayo mga kapatid? Marami na tayo. Amen. Yeah. Masabi mo, sino sila propeta? Hirap na maghanap kayo ng propeta. Kaya marami ngayong manghula eh. Puro na lang hula. Wala na ngayon mga kapatid. May propeta ka mga kapatid, pero lingkod ng Diyos. Pero kung propeta ka, para lang sirain, ay saan pa ng bahay? Diyos ang bahay sa inyo. Yung bahay, tignan natin mga kapatid. Palapagan natin ang Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Dito mga kapatid, pinapakita dito mga kapatid. Hallelujah. Kaya, si Abraham pinapayagan ng Diyos na humiwalay sa kanyang kapatid mga kapatid dahil may palalo ang Diyos sa kanya. Dahil gusto ng Diyos na pagpalain siya. Dahil kung hindi siya iiwalay sa kapatid niya mga kapatid, hindi siya pagpalain. May kayamanan nga siya mababaw nila. Pero dahil may purpose nga ang Panginoon mga kapatid, hallelujah. Sabi ng Panginoon, iiwalay ka dyan. Hallelujah. Pero ang sabi ng Panginoon mga kapatid sa John 8:31-32 mga kapatid, hallelujah. If you remain my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free. Hallelujah. Kaya nga sa kaguluhan mga kapatid, may katotohanan. Hallelujah. Humingi ka ng paliwanag sa kabilang side mga kapatid. Ibang isasagot sa kabilang side. Hallelujah. Pero ang sabi ng Panginoon, kung manatili ka lang sa Kanya, lalabas at lalabas ang katotohanan. Ang siya magpapalaya sa usapulan. Palakpakan natin ang Panginoon. Pangalawa mga kapatid, God's blessing according to His will. Hallelujah. Magpapala ang Diyos sa atin according to His will mga kapatid, hindi according to us. Minsan ang pagpapala mga kapatid, according to us. Pero ang sabi ng Panginoon, according to His will. Basahin natin mga kapatid, continue tayo mga kapatid. Ang sabi nga dito mga kapatid, sa fruit mga kapatid, at sabi ng Panginoon kay Abraham, pagkatapos na magkaiwalay si Lot sa kanya, itingin mo ngayon, hallelujah, ang iyong mga mata at tumanaw ka sa mulang dakong iyong kinalalagyan, at sa dakong hilagaan, at sa dakong timugan, at sa dakong silangan, at sa dakong kanluran. Hallelujah. Ito ng promise mga kapatid. Kaya nga, ang gusto ng Panginoon, hallelujah, na si Abraham humiwalay doon sa kanyang kapatid, then ang pangako ng Diyos, ang sabi niya, lahat ng makikita mo, ibibigay ko sa iyo. Sa iyo na yan. Amen. Sa bagay mga kapatid, hallelujah. Kung hindi sila naghiwalay ng kapatid niya mga kapatid, na si Lot, mangyari kayo? Baka para sila si Abel mga kapatid. At sa kasi, hallelujah kayo. Nagkaroon ng higitan, dahil siyempre, nakakaroon itong magandang pangalis sa Panginoon, mangyayari yun sa kanila mga kapatid. Pero dahil nga may plano ang Diyos, may promise ang Diyos sa kanya, hallelujah. Kaya sabi ni Panginoon, umalis ka na ng Abraham. At sa dakong yaon, kahit saan ka tumingin, sa iyo yan. Minsan sabi ko nga, hallelujah. Minsan sinasabi nila mga kapatid, na atin ito. Hallelujah. Sa pananampalataya, lahat ibibigay ng Diyos sa iyo. Pinangako na sa iyo ng Diyos yun. Kung pinangako, sabi ko nga, kung pinangako ng Diyos yun, hallelujah. Kay Abraham, ang Diyos na ngako kay Moises, ang Diyos na ngako kay Noah, at ang Diyos na ngako, hallelujah, kay Job, at nangako ang Diyos sa 12 disciples, mga kapatid. Gayon man, mga kapatid, hallelujah, ang Diyos na ngako sa atin. Pangako ng Diyos, mga kapatid, hallelujah. Na sa bawat araw mo kung maglilingkod ka sa Kanya, kung tunay ka nang maglilingkod sa Kanya, ang pangako niya, hallelujah, kanila Abraham, matutupad. Palakpakan natin ang Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Ito na kung saan mo yung mga kapatid, 22, 31 hanggang 32 mga kapatid. Hallelujah. 22, 31 hanggang 32. Sabi nito mga kapatid, tungkol sa Diyos ang kanyang lakad ay sakdal. Ang salita ng Panginoon ay subok. Siya'y kalasag sa lahat ng kanyang kumakalo. So dito mga kapatid, na sa bawat talagang pangangailangan natin mga kapatid,
Ang Diyos talaga mga kapatid nandyan, basta patuloy ka lang mga kapatid na magtiwala sa Kanya. Palakpakan natin ang Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Kaya sabi ko nga mga kapatid, hallelujah. Itong si Abraham mga kapatid, kung pansinin niyo mga kapatid, sa kwentong ito mga kapatid, mayaman siya mga kapatid eh. May ginto, may pilak. Pero bakit sinabi ng Panginoon, nung nangako ang Panginoon na, Abraham, yung lahat na nakikita mo sa iyo na. Pero bakit pansinin niyo mga kapatid? Bakit si Abraham? Hallelujah. Ang sabi niya dito mga kapatid, hallelujah. Hallelujah. Tuloy natin yung mga kapatid. Ang sabi niya dito mga kapatid, hallelujah. 15. Sapagkat ang buong lupa ay iyong natatanaw ay ibinigay ko na sa iyo at sa iyong bidi magpakalaman at gawin kong parang alabok ng lupa ang iyong bidi na anupat kung mabibilang ng sinuman ang alabok ng lupa ay mabibilang nga rin ang iyong bidi. Magtindig ka, lakarin mo ang lupain ang hinabang haba at niluwang-luwang yan sapagkat ibinigay ko na sa inyo. At binuhat ni Abraham ang kanyang tulda at yumaol at tumahan sa mga punong insina at mamre na nasa Hebron ay siya'y nagtayuron ng dambana ng Panginoon. Dito mga kapatid, ina-emphasize mga kapatid na si Abraham kahit sa kanyang kayamanan mga kapatid, hallelujah, nakatira lang siya sa isang tent. Nakatira siya sa isang tent mga kapatid. Nung sinabi ng Panginoon, Abraham, lahat na nakikita sa iyo yan. Ang ginawa ni Abraham, hallelujah, dinala niya ng tent. Isipin mo, isa siyang taong mayaman, isa siyang taong tanyag, pero nakatira lang siya sa isang tent. Dito pinakita mga kapatid, ang kababaan talaga ni Abraham mga kapatid ay tunay. Na ang kababaan niya mga kapatid ay sumusunod siya sa Diyos mga kapatid. Amen po ba mga kapatid? Hallelujah. Kaya nga sabi ko nga mga kapatid, kahit sa buhay natin mga kapatid, sa mga pinag-pray natin mga kapatid, huwag tayong magsawa. Di ka man sinagot yan? Ano? Di ka man sinagot mo, mas ano yun? At least sabihin ko sa Panginoon. Balang araw, ang pinag-pray mo mga kapatid, kakarating natin para kay Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Mga itong mga kapatid, hallelujah. Ang sabi dito mga kapatid, are you people of God? Tulad ng title mo kayo ng mga kapatid. Ikaw baga anak ng Diyos. Hallelujah. Basahin natin mga kapatid, hallelujah. Sa 23, hallelujah. Hanggang 33. Sa 18, Genesis, mga kapatid, hallelujah. At tumapit si Abraham at nagsabi, ang banal ba ay iyong lilipunin kasama ng mga masasama? Kung sakaling may 50 banal sa loob ng bayan, lilipunin mo ba? At di mo ba patatawarin ang dakong yaon? Alang-alang sa 50 banal na nasa loob niya niyaon, malayo nawa sa iyo ang paggawa ng ganito na ang banal ay iyong patayin kasama ng masasama. Ano pat ang banal ay mapara sama-sama, malayo nawa ito sa iyo. Di ba gagawa ng matuwid ang hukom ng buong lupa? At sinabi ng Panginoon, kung makasumbong ako sa Sodoma ng 50 banal sa loob ng bayan, patatawarin ko ba ang buong dakong iyon? Hallelujah. Si Abraham mga kapatid, bukod sa kanyang tanyag na kayamanan mga kapatid, ito ba? Hallelujah. Kaya nga sinasabi ko mga kapatid, ikaw ba anak ng Diyos na magagawa mo to? Si Abraham mga kapatid, hallelujah, nakipag-deal sa Panginoon. Ang sabi ni Abraham, kung mayroon ba akong 50, hallelujah, na sumusunod sa iyong Panginoon, papatayin mo bang susunogin mo bang Sodoma at Gomora? Hallelujah. At ang sabi pa ito mga kapatid, hallelujah, ang pulis ay nagsalita sa kanya at nagsabi, marahil ay masumpungan 4 na po. At sinabi niya, hindi ko gagawin, sabi ng Panginoon. Nakipag-bargain mga kapatid si Abraham. 10, 20, hallelujah. Nakipag-bargain mga kapatid. Ang sabi niya mga kapatid, hallelujah, Panginoon, susunugin mo ba ito? Ganun katindi si Abraham mga kapatid. Hallelujah. Ganun ang relasyon niya sa Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Dahil si Abraham mga kapatid, servant ng Lord. Palakpakan natin ang mga kapatid. Hallelujah.
At sinabi mo, kung mayroon bang 10 Panginoon, susunugin mo ba yung Sodom at Gomora? Hallelujah.